Kumusta? Susuriin natin ngayon para sa iyo ang isang mahalagang desisyon ng Korte Suprema. Ito yung People versus Triple X GR number 252351. Ang pag-uusapan natin dito ay yung kasong qualified rape at saka child abuse. At paano alam mo yung isang parang maliit na detalye lang sa papeles nakaapekto ng malaki sa final na hatol. Okay, so dalawang kaso talaga ang isinampalaban dito sa akusado. Una, panggagahasa sa kinikilala niyang stepdaughter, si AAA. 15 years lang siya noon. Oo. Tapos pangalawa, pananakit din sa kanya, napaglabag sa RA 7610, yung child abuse law. Tama. Dalawang magkaibang kaso pero iisang akusado at biktima. Grabe yung mga detalye, no? Base sa testimonyo ng biktima, si AAA, Marso 11, 2004 daw to nangyari. Umuwi lasing yung akusado. Kinakasama siya nung ina ni AAA, no? Oo, live-in partner kumbaga. Nagpamasahe daw sa kanya, tapos biglang pinatay yung ilaw, hinalikan daw siya, hinipuan sa kwarto nila para matulog sana, pero sinundan pala siya. Ay, grabe. Hinubaran daw, tapos ginahasa. Ang matindi pa, katabi lang daw yung natutulog niyang kapatid na 1 taong gulang lang. Nakakaawa yung bata. Tapos, may pagdabanta pa. Papatayon daw sila kapag nagsalita. Kaya ilang araw din bago siya nakapagsumbong sa mga tihin niya, tapos nag-report sa pulis. At may suporta naman ng medical legal, di ba? May nakitang lacerations. Oo, merong kinumpirma yon. At hindi lang yan ang nangyari. Kasi mga ilang linggo pagkatapos nun, Marso 27. Yung insidente ng pananampal. Oo, yun nga. Kukunin na sana ni AAA yung mga gamit niya, kasama niya yung tiyahin niya tsaka mga barangay tanod. Pero sinampal pa rin siya nung akusado. Sa harap pa nila. Talaga? Kahit may tanod na? Oo. Ayun, nagtamo siya ng pasa. May medical certificate din yun. Okay. So, ano naman yung sunagin ng akusado? Yung depensa niya? Oo. Sa panig naman niya, itinanggi niya yung panggagahasa. Siyempre. Anong ang nangyari? Ang sabi niya, pinagalitan lang daw niya si AAA kaya ito naglayas. Yun ang daw. Pero inamin niya ba yung pananampal nung Marso 27? Oo. Inamin niya yun. Pero ang katwiran niya, kaya daw niya nasampal kasi may kasamang mga lalaki si AAA na hindi niya kilala. Pero may testigo ng mga tanod, di ba? Oo. Tapos meron pa siyang parang itinurong ibang salarin para dun sa panggagahasa. Isang kambal daw. Pero hindi naman niya mapangalanan o mapatunayan kung totoo. Parang gawa-gawa lang talaga. Kumbaga mahina yung pangtanggi niya, lalo na kung ikukumpara mo sa detalyado at consistent na salaysay ng biktima, no? Oo. Yun din ang tingin ng korte. Kaya hinatulan siya ng Regional Trial Court ng RTC. Guilty sa qualified rape. Qualified rape dahil sa, ano nga ulit yung basis? Yung relasyon nila. Ang nakalagay kasi sa sakdal, stepfather siya. At saka yung edad ng biktima, menor de edad. Okay, stepfather relationship plus minority. Tapos, guilty din siya sa child abuse dun sa RA 7610 dahil sa pananampal. So, ano yung parusa na binigay ng RTC? Reclusion perpetua para dun sa qualified rape. Okay. Tapos, indeterminate sentence naman dun sa child abuse. Plus mga danyo, syempre. Reclusion perpetua, panghabang buhay na pagkakakulong yan, no? Pero, hindi naman absolute na walang chance lumaya. Depende Oo. pa rin sa rules. Oo nga. Tapos yung indeterminate sentence, may minimum at maximum period yung pagkakakulong. Okay. So, umakyat ngayon sa Court of Appeals, sa CA. Anong nangyari doon? Kinatigan ng CA yung hatol. Guilty pa rin daw, pero dito nagkaroon ng kaunting kalituhan. Parang kalituhan, no? Yung sa wording ng desisyon. Oo. Kasi sa mismong diskusyon sa body ng desisyon ng CA, ang sinabi nila, qualified rape talaga. At ang parusa, reclusion perpetua without eligibility for parole. May ganung nakalagay. Without eligibility for parole. Mas mabigat yon. Oo, pero pagdating sa dulo, dun sa dispositive portion yung mismong final order, ang nakasulat lang, simple rape.
Tapos reclusion perpetual lang, wala na yung without eligibility for parole. Okay. Nagkaiba yung nasa katawan ng desisyon at yung mismong hatol sa dulo. Anong ginawa ng Korte Suprema dyan? Yun na nga, nilinaw yan ng Korte Suprema ng SC. Sabi nila, oo, ang general rule, yung dispositive portion ang nasusunod. Yun ang final order eh. Pero may exception. Meron. Kung malinaw daw na typographical error lang o kaya clerical error, yung nasa dispositive at kitang-kita naman sa body ng desisyon kung ano talaga yung intensyon, pwedeng yung body ang masunod. Okay. So tinama lang ng SC yung error ng CA. Akala ko. Akala mo yun na yun, no? Hindi pa pala. Kasi dito napapasok yung pinaka-major na pagbabago mula sa Korte Suprema. Ano yon? Binago pa nila yung hatol? Oo, kahit na clarified na yung issue sa CA decision, ang final na hatol ng SC, binago nila from qualified rape to simple rape. Talaga? Bakit? Di ba klaro naman na may relasyon sila at menor de edad yung biktima? Yun na nga ang punto. Dahil sa isang napaka-critical na teknikalidad. Teka, ano yung technicality na yon? Para masabing qualified rape, dahil sa relasyon, di ba? Kailangan yung gumawa magulang, o step-parent, o guardian, o common law spouse ng magulang. Oo, yung mga nasa batas, R266B. Tama. Pero, ang crucial daw, dapat eksakto kung ano yung relasyon na yun din ang nakasulat sa information o sakdal. So ano yung nakalagay sa information sa kasong ito? Stepfather. Okay, stepfather. Pero ano yung napatunayan sa trial? Napatunayan, based sa testimonya ng lahat, pati na nung nanay at nung akusado mismo, na hindi sila kasal. Live-in partners lang sila. Common law spouses. Ayun, so hindi siya technically stepfather under the law kasi walang kasal. Common law spouse siya ng nanay. Exactly. At dahil stepfather ang nakalagay sa information, pero ang napatunayan ay common law spouse lang siya ng nanay, sabi ng Korte Suprema, hindi pwedeng mahatulan ng qualified rape. Kahit napatunayan yung panggagahasa, kahit menor de edad yung biktima. Oo, may sinabi silang kaso, People vs. Culture. Ganun daw talaga. Kailangan sakto yung aligasyon sa information dun sa mapapatunayan. Kung hindi, hindi pwedeng gamitin yung qualifying circumstance na yun. Grabe naman. Parang ang liit na bagay, no? Isang salita lang sa papel, pero nagbago yung classification ng krimen from qualified to simple rape. Parang ang technical, nakakalito para sa hindi abogado. Pero may dahilan yan. Yung prinsipyo ng due process. Karapatan kasi ng akusado na malaman niya ng eksakto kung ano yung krimen na binibintang sa kanya para makapaghanda siya ng tamang depensa. Okay. So kung iba yung nakasulat sa sakdal, sa napatunayan, parang nalabag yung karapatan niyang malaman exactly what he's accused of? Parang ganun yung logic. Kailangan precise ang information. Kaya kahit napatunayan yung krimen at yung pagiging minor ng biktima, simple rape lang ang naging conviction para sa rape. Pero teka, wala na bang ibang epekto yung pagiging menor de edad ng biktima? Meron pa rin. Magandang tanong yan. Dahil hindi na nga nag-qualify yung relasyon para sa qualified rape, yung pagiging menor de edad ng biktima, ginawa na lang siyang generic aggravating circumstance. Nagpapabigat pa rin sa kaso. Oo, nagpapabigat pa rin siya. Hindi para i-qualify yung crime, pero para sa pagdetermine ng civil liability. Ito yung naging basehan para patawan pa rin siya ng mas mataas na exemplary damages. May mga kaso ring sinabi doon like People versus Baya. Okay, malinaw na yan sa rape part. Kumusta naman yung child abuse, yung sa RA 7610? Ayun, kinonpirma ng Korte Suprema, walang pagbabago dun sa conviction, guilty pa rin siya sa child abuse. So yung pananampal niya, lalo na sa harap ng ibang tao, considered cruelty na talaga under the law. Oo, malinaw daw na act of cruelty yon na nagpapababa sa dignidad ng bata. Pasok sa Section 10A ng RA 7610. Okay, so ano na yung final na hatol ng Korte Suprema sa buong kaso? Ang final verdict, guilty sa simple rape. Ang parusa, reclusion perpetua pa rin. Tapos pinagpapayod siya ng 75,000 civil indemnity, 75,000 moral damages, at 75,000 exemplary damages.
Oo, kasi yun ang parusa sa simple rape kapag may aggravating circumstance tulad ng minority. Tapos, guilty din siya sa child abuse. Ang parusa doon, pagkakakulong ng 4 years, 9 months and 11 days hanggang 6 years, 8 months and 1 day. Plus, P30,000 civil indemnity, P10,000 moral damages at multa pa na 15,000 pesos. So napakahalaga pala talaga ng bawat salita sa isang legal na dokumento, no? Lalo na sa information. Yung maling pag-describe lang ng relasyon stepfather imbes na common law spouse, nagkaroon ng napakalaing epekto. Oo, grabe. Ipinapakita nito yung tension minsan sa batas, di ba? Yung mahigpit na pagsunod sa technical rules sa proseso versus yung parang ano ba talaga yung nangyari? Ano ba yung hustisya para sa biktima? Nakaka-frustrate siguro para sa iba na isipin na dahil lang sa maling term na bago yung kaso. At yan siguro yung magandang pag-isipan mo, no? Para sa ating lahat. Gaano ba dapat kahigpit ang pagpapatupad ng mga teknikalidad na ito, lalo na sa mga sensitibong kaso tulad nito? Saan ba dapat yung balanse? Yung pagprotekta sa karapatan ng akusado sa tamang proseso versus yung pagbibigay ng nararapat na hustisya doon sa biktima. Ano kaya ang mas matimbang para sa iyo? Isang bagay na pwede mong pag-isipan.